At some point in my life, pinangarap ko na maging star. I remember feeling something good. Parang may nabuhay sa loob. When I was 12 years old, I had my first boyfriend. And then I started drinking at 13, smoking and drinking and partied. Men, women, lahat. Isang beses lang hanggang sa naging araw-araw. Panonood ng mga ganitong videos. Number 2, ang Pilipino na kabataan. Video lang naman yun. Wala naman siguro yung magiging epekto sa buhay. Paano pag may nakakita na ganito yung search bar? Iba ang wiring ng babae. Kasi napansin ko ang mga lalaki very visual. Tricky thing about women is di namin kailangang makita ang isang bagay para talagang makita yung isang bagay. Napaka-powerful ng imagination ng babae. Talagang patok yung mga libro na nababasa ng mga kababayan, yung mga pocketbooks na yan. Alam natin kung akala ko video lang naman siya. Akala ko normal lang naman siya. Hindi na natin natitingnan yung isang tao purely for who they are. Inuhusgahan tayo base sa mga bagay na nagawa natin, hindi talaga kung sino tayo. Kahit ganun karumi yung isipan ko, yung puso ko, but still the Lord embraced me when I was 22. The Lord really changed my heart. And siguro hindi ka na natitempt. And I wanna tell you right now, no, temptation is always there. Pero ang temptation... Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, my name is Diane Elioren. I'm 29 years old. Ako po ay taga Valenzuela City at narito po ako para ibahagi kung paano ko napagtagumpayan ang pornography at sexual immorality or sexual sin sa aking buhay. I was exposed to pornography at the age of 5 by my own family members. Naalala ko, sabi nung tito ko, one night, nasa sala kami at the time. And then, sabi ng tito ko sa akin, hayaan na natin na manood siya ng porn kasama natin para paglaki niya, hindi na siya ma-ignorante. And so, I had that kind of upbringing. I did not belong to a Christian home. Walang kahit anong involvement in the church whatsoever, Christian values, or walang kahit anong idea kung paano talaga na ano ang disenyo ng Panginoon sa aking sexuality. I didn't have that kind of background growing up. And so, nung ako ay lumaki, I remember when I was 12 years old, I had my first boyfriend. And, by the way, before that, as I was growing up, since I had this exposure to pornography already, it came to a point, I remember when I was in elementary, siguro hindi ko ma-pinpoint kung anong certain na edad, pero alam ko ano pa talaga ako noon, batang-bata pa ako noon, na pinangarap ko at some point in my life, pinangarap ko na maging bold star. And talagang sinabi ko siya out loud. And so yeah, ganun yung kind of mindset growing up. Looking back, siguro nung bata ako, I can only remember yung certain, yung words ng tito ko na yon. But I don't exactly remember the feeling. Though parang kasi there were also other times pa na I was exposed to pornography din. That was just the first time, but there were also other times na na-expose ako sa pornography kasama naman yung mga pinsan ko. And I remember feeling something good. Parang may nabuhay sa loob ko na parang this thing na pinapanood namin, this feels good. Even though wala akong sort of experience because I was still very young, pero habang pinapanood ko siya, talagang this kind of felt good. And maybe yun yung time na yung desire na yun, yung feeling good na, yung feeling na ganon, maybe that is yun yung lagi kong iniisip na baka yun yung naging rason kung bakit ginusto ko o pinangarap ko na maging bold star paglaki ko. So, nung lumaki ako, I had that kind of mindset, naging normal na lang siya, na parang there's nothing wrong with these types of videos. Kaya, when I was 12 years old, I had my first boyfriend, at yung pinakauna kong boyfriend was 21 years old. And then, I started drinking at 13, at hanggang nagpatuloy ito hanggang nung ako ay 22 years old. And in that
time span na ako ay nasa ganoong buhay. I was exposed to, yun nga, premarital sex, of course, and then yung mga bagay na like smoking and drinking and party drugs, men, women, lahat. And so, kasi parang kapag nandun ka sa scene na ganon, kapag nandun ka sa crowd na ganon, it doesn't feel like there's something bad. Actually, it's really fun. It's really fun. Kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, hindi mo maiisip na merong something wrong. But I thank the Lord when I was 22 years old, the Lord opened my eyes. And hindi ko naramdaman na, at first hindi ko naramdaman that there was something wrong, pero pinaramdam lang ng Panginoon sa akin yung pag-ibig niya sa akin. So I thank the Lord by His grace na nakilala ko siya when I was 22. Balik ko lang po konti, no? Dun sa naging boyfriend niyo po na 21 years old. Aware naman po ba kayo noong time na yun na above the legal age siya and ako underage? No, nung time na yun, when I was 12 years old, walang sort of any awareness that I was doing something wrong. Lalo na kasi yung mga kasama ko, it was very normal and because siguro dahil sa ganong mga age, sa ganong edad talaga, your love is, ang ibig sabihin ng love is all about physical attraction and what feels good, right? So, it's all about feelings na parang pag nakita mo siya, tumitibok yung dibdib mo, talagang kinikilig ka, pero hindi mo alam, di ba, na hindi naman lahat ng may kilig ay talagang may love, di ba? Hindi naman lahat ng nagpapakilig saan, kahit kung ihi nga tayo, kinikilig nga tayo, di ba? So, parang hindi mo alam yon at that age. You're just driven by what you see and what you feel, and that's it. So, nung time na yun, wala talagang any sort of hesitation kasi yun naman yung norm. Dati po ba na-mention niyo po, di ba, nag-i-smoke po kayo, ganyan, or clubbing, ganun, or umiinom, yan. Araw-araw niyo po ba ginagawa yun dati, kasama yung boyfriend niyo, ganun, or hindi naman po? Nag-progress siya. So, nung 12 years old ako, doon yung unang boyfriend, and then hanggang sa naging 13, hanggang sa, of course, that relationship ended na after 6 months it ended, and then 13 years old hanggang sa naging more into the crowd, magbarkada. Noong una lang siya, patikim-tikim lang, isang shot lang or isang stick lang ng sigarilyo, hanggang sa naging nag-progress na siya na hanggang sa I remember I had this incident na I took a party drug. May nagbigay sa akin na kaibigan ko na ng isang drink na merong party drug. Alam ko namang merong party drug sa loob. And then, I remember waking up the next day. Inuwi pala nila ako ng 5 or 6 a.m. And then, nagising ako around 12 noon the next day. And then, natulog ako ulit, I woke up the next day na 1:00 ng hapon. So I do not know kung sino yung wala akong kahit anong remembrance kung anong nangyari sa akin during that time. Pero it was really scary, but it was really scary kasi parang nung nagising ako, wala akong any memory kung anong nangyari sa akin, sinong nagdala sa akin. And I was asleep in that entire 2 days. Just asleep. Hindi ko nga maramdaman kung anong nangyari sa akin during that time, kung talagang tulog ba talaga ako. So isa yun sa mga moments na nagpagising talaga sa akin kung gaano ka dangerous itong mga bagay na ito. And like I said, it was a progression na nangyari na nagsimula doon sa isang beses lang hanggang sa naging araw-araw na siya. Noong una, every Friday, Saturday lang hanggang sa naging araw-araw na siya naging part na siya ng ng bond namin bilang mga magbabarkada. Ano po yun? Sa club po ba kayo nagpupunta? Ganon? Mga bars po? Ganon? Iba-iba. May mga sa probinsya kasi, I was surprised
na mas ano pala, mas rampant pala ito sa province apparently, like sa mga province. Hindi ko na lang i-mention kasi parang malalaki pala yung crowd. Kasi kapag dito sa Metro Manila, I think mas mahirap kasi mas mahal. Mas mahal mag-clubbing and mas okay na sa bahay na lang, mag-inuman. Pero sa province, aside from sa bahay na lang, may mga times din na nasa bahay lang kami, pero most of the time nasa labas kami clubbing and bar hopping, yung tinatawag na ganon. And may mga music festivals din kami na pinupuntahan kung saan mas na-expose din kami sa mas malalaking crowd at mas diverse na crowd at talagang mas delikado na mga bagay na ginagawa kasi iba't iba yung mga personalities na nakakasalamuha mo at ibang-ibang bagay din yung ini-introduce nila sa iyo. So yun yung kind of environment. Ano lang po, curious lang po kasi hindi po ba kayo parang hinahanapan ng ID, ganun? Wala naman. Yun din yung, that's a thing din hindi ko alam kung ginagawa din siya dito sa Metro Manila. Pero back in my province, talagang walang kahit anong sort of IDs na hinihingi ng mga bouncer, ganun. Lalo kapag bibili ka ng mga liquors, or di kaya yung mga sigarilyo, wala din talagang mga hinihining ganun. Tingin niyo po ba dahil sa ganun yung parang lack of restriction, parang mas lalo pong, alam niyo po yung pina-elevate yung ganitong klaseng lifestyle po niya? Ay, oo, of course. Mas lalong naging open ng mga kabataan, lalong-lalo na sa mga sort of, sa mga bagay na ganito like drinking and smoking and even weed and yung mga party drugs na ganito. Kasi parang na siya, normalized na din talaga siya. And I remember there's a part in our city kung saan lahat ng mga kabataan nandoon lang talaga pinaparada. Nagpaparada ng mga sasakyan nila, mga motor nila, lahat doon nagfa-flock. Lahat alam na merong weed doon, na merong mga inuman doon, may mga pero walang kahit anong ginagawa because that's part of the culture ng syudad o ng ginagawa na matagal na siyang ginagawa. So inaccept na rin talaga ng society. Tingin niyo po ano po yung nagiging effect nito sa mga kabataan po? Ay, malaki ang effect nito sa kabataan. This is something that we can no longer shy away from. Hindi na natin siya kailangan na i-deny. Or hindi na natin siya kailangan na maging tabu pa. Kasi apparently, I even read an article one time na nagsabi na ang mga kabataan na ngayon, we are second worldwide in the number of Gen Zs who are watching some adult entertainment videos. And hindi ako magiging surprised na hindi lang sa panonood ng mga ganitong adult entertainment videos, number 2 ang Pilipino na kabataan, maging sa mga ibang vices like smoking and drinking as well, kasi talagang hand in hand yung mga bagay na ito. And malaki ang epekto nito because we look at them as the hope of the next generation. They're the next generation. And we have a lot of marami tayong talagang hope para sa kanila. But the enemy is trying to steal them away from the dreams and yung pangarap natin para sa mga kabataan. And that is why kailangan talaga natin siyang pag-usapan. Kailangan natin siya talaga na i-open, put it into the light so that mapag-usapan, malaman natin kasi most especially for example sa simbahan, hindi siya yung lagi nating naririnig. All we hear in the church is just no. Wag mo lang gawin. Pero bakit? Bakit natin hindi pwedeng gawin yung mga bagay na ito? Kailangan natin siyang i-explain sa mga kabataan ano yung nagagawa ng mga bagay na ito sa kanilang mga buhay, lalong-lalo na sa kanilang mental health. Yung mga bagay na anong nagagawa nito, anong implications nito, ano yung mga consequences na maaring mangyari sa kanila when they engage in things like this. And marami talaga there are so many consequences na nangyayari when it comes to kapag tayo ay engage or expose sa mga bagay na ito. Let's look at broken families. Let's look at mental health trauma, physical abuse, and STDs, and all of these things na kapag ginagawa natin yung isang bagay na hindi
na ayon sa disenyo ng Panginoon sa buhay natin, doon natin nakikita yung mga epekto mga bad effects ng ating mga buhay if we're not in the will of the Lord, when we're not living according to what God tells us to, or how we should use our bodies. Kapag hindi natin i-honor ang mga katawan natin the way that we honor the Lord, doon natin nakikita yung mga epekto, doon natin nakikita lalong-lalo na hindi lang siya nakaka-apekto sa atin, hindi lang nakaka-apekto sa mga kabataan, pero culturally and sa society natin, marami itong mga epekto, kagaya nga lang ng mga broken families, which is talagang masakit, no? Kasi lahat tayo, probably marami sa atin ay epekto or bunga ng pagkakaroon ng or bilang sa isang broken family. Balik po tayo dun sa usapang no, adult entertainment videos po. Dati po, nung kasagsagan po nung time na nanonood po kayo ng mga ganong bagay, mga gano'n po kayo kadalas nun sa isang araw nanonood gano'n? Personally, nung nandun ako sa season na yun ng buhay ko, na dumating ako sa point na araw-araw ko na siyang ginagawa, na naging habitual na siya, na naging parte na siya ng ng ginagawa ko sa araw-araw. And I know it's different from other people as well, pero yun yung naging lakad ko nung nandun ako sa season ng buhay ko. Pero hindi siya I just also want to point out na hindi rin siya naging ganun all of a sudden. Nagsimula siya doon nga, right from the very time na na-expose ako, kasi I had that mindset na normal lang siya. Video lang naman yun, wala naman siguro yung magiging epekto sa buhay ko. Pero since ganun yung mindset ko growing up, I did not look at those type of videos na na there's something wrong with it. So, I willingly na sinubject ko yung sarili ko doon sa mga types of videos na ganon. Hanggang sa naging, parte na siya ng habits ko. Nahuli na po ba kayo dati na, alam niyo po yung nanonood? Hindi pa naman. Hindi naman ako nahuli. Hindi naman ako nahuli ever. Pero, I remember one time na nakaramdam ako ng sort of hiya. Kasi may nag-mention na, anong laman ng, yung tawag doon yung sa mga search bar. Kasi kapag lalo na kapag laptop, tas shinare mo may ibang gumamit. Tapos kapag may nakita nila na, tiningnan mo yung galing ka dito sa website na ganito. When I was still recovering and when I was still trying to walk in the Lord, and of course, na baguhin yung buhay ko, allow the Lord to change the way that I live, may mga moments pa din na nahahunt ako na okay lang ba yung search bar ko? Okay lang ba yung history ko? Kasi alam mo na meron kang ginagawang mali. And you're sort of takot ka na makita ng iba. So although hindi ako na nahuli, quote unquote, na nanonood on the act, sa akto na nanonood ng pornography, pero naramdaman ko yung takot na gano'n, naramdaman ko yung shame na gano'n na, paano pag may nakakita na ganito yung search bar ko, ganito yung history, ko. So, ganun yun, na ganung usual ang nararamdaman ng ibang tao when it comes to, usually tinatago yung mga cellphones, tinatago yung laptops kasi baka may ibang makakita. Ano pong ginagawa nyo at nararamdaman nyo po habang nanonood? May hinahabol po ba kayong feeling o parang talagang wala lang, parang nanonood lang ako gano'n? Personally, it was just really pure lust. Lust lang talaga yung naramdaman ko. I just had that sexual urge. Kaya ako nanonood. But I also heard other stories na ginagawa nilang parang relaxation ang pornography. Hanggang sa may iba din na nagsasabi sa akin na hanggang nagiging na lang din siya, nagiging sort of a fun way or a bonding nila daw magjowa. Yun yung naging yun yung ibang experience naman na naririnig ko. Pero para sa akin personally, ang reason was yung pagkakaroon ng sexual urge. Kaya nag-turn ako to porn. Yan po. Naniniwala po ba kayo na sa mga nagsasabi na yung parang mga lalaki lang po yung mahilig sa ganyang bagay? Naniniwala po ba kayo?
Of course not. I do not believe in that because porn at the end of the day is not a man's issue. It's a human issue. Talagang issues siya ng puso talaga natin, kung ano yung laman ng puso natin. And so there's also the same statistics na nabasa ko, the same article na nabasa ko na pangalawa na ang Pilipinas pagdating sa mga kabataan na nanonood ng porn. Nabasa ko din in the same statistic that Filipino women ay number 1 na sa buong worldwide sa mga nanonood ng porn ngayon. And so, actually, 53% in 2022 ng kababaihan ang nanonood ng porn. That means, mas marami ng kababaihan ngayon ang nanonood ng porn kaysa sa mga kalalakihan. And hindi naman to paligsahan no? Hindi man siya paligsahan, pero at the end of the day, it shows us kung nasaan na tayo, the reality of this issue, kung gaano tayo kalalim dito sa kasalanan ganito. And dapat talaga siya that we bring things into the light. Ang importante talaga is that we look deep inside our hearts na hindi natin siya itag as panglalaki lang o pangbabae lang, pero talagang problema siya ng kultura talaga din natin. And ang babae kasi, you would be surprised na ang babae, iba ang wiring ng babae. Kasi napansin ko ang mga lalaki very visual beings. They are na-attract sila talaga, na drawn yung kanilang attention when they see something. Very visual ang mga lalaki. Pero the tricky thing about women is that we don't have to see anything to see it. Hindi namin kailangang makita ang isang bagay para talagang makita yung isang bagay. Kasi napaka-powerful ng imagination ng babae. That's why very talagang patok yung mga libro na nababasa ng mga kababayan, yung mga pocket books na yan. Alam natin kung ang bakit talaga maraming na nagbabasa niyan. Kasi may mga parte doon sa pocket books na, of course, it makes you napapaalala kung gaano ka-sweet ang pag-ibig, ganon. Pero may mga certain parts din sa mga pocket books na alam mong nai-imagine mo sa isipan mo. I also remember yung isang libro na 50 Shades of Grey, yung trilogy na gano'n na talagang nag-boom talaga siya sa mga kababaihan is because talagang hindi naman kailangan talaga makita ng babae para ma-imagine niya eh. Napaka-powerful ng imagination ng isang babae na kapag nabasa niya lang ay na-imagine na agad. And also we are very emotional beings. Napaka-into ng mga babae sa kanilang mga emotions. That's why when they don't feel appreciated, o di kaya may kulang sa kanila, and so we tend to turn into these adult entertainment videos na maaaring may kulang sa atin, o di kaya mayroon namang desire sa atin na yung longing to be with somebody, ganon. And so in these moments, in these cases, ay unfortunately nagiging resort natin yung mga ganitong videos. Bago po natin pag-usapan yung kung paano po nag-turn around yung buhay po ninyo, no? Ano po yung masasabi niyo pinaka-extreme na nagawa po ninyo during nung wild phase po ninyo? I think yung pinaka-extreme na nagawa ko during those times was engaging in one-night stand. I think yun yung parang time na nakalimutan ko na talaga kung sino ako. Nakalimutan ko na yung value ko bilang babae. Hindi nakalimutan, pinili kong kalimutan para lang maka-experience. I remember also my best friend telling me at that time na, sige lang, try mo lang. Ano sabi niya? Parang sort of it echoes kung ano yung sinabi din ng tito ko nung 5 years old ako, na okay lang yan. Para hindi siya maging ignorante. So, yung connotation na sinabi ng best friend ko at that time na, sige lang, okay lang yan. Normal lang naman yan. So, nung time na yon, I engaged in that. I had a one-night stand, and right after that, I remember feeling so disgusted with myself, and so parang ang liit ng tingin ko sa sarili ko nung time na yon, na hinayaan ko na itong lalaking ito, hindi ko naman masyadong kilala, pero hinayaan ko na parang
ibigay ko yung sarili, a part of me sa taong yun. And that's the thing about engaging in these types of situations, in these types of behaviors, is that ang baba ng tingin natin sa mga sarili natin, na to the point that we settle for less and we give pieces of ourselves emotionally, mentally, sexually to other people. Hindi natin alam yung value na binigay ng Panginoon sa atin, yung worth ng buhay na meron tayo. What Jesus took for Him to redeem us as His children. So, napaka-importante na bilang mga tao, bilang mga kababaihan, kahit mga lalaki din, you also have to look at kasi minsan, parang sinasabi natin na sa mga babae na remember your worth. Kaya kailangan mo alalahanin kung ano yung value mo. Pero sana din sa mga lalaki, even sa mga lalaki, maalala nyo din yung value ng katawan ninyo, yung value, yung halaga ninyo sa Panginoon. And I think if we know that, kung solid yung pagkakaintindi natin yung sa value natin, kung ano yung binigay ng Panginoong Jesus, na binigay yung sarili niyang buhay para sa atin, kung maalala natin yung halaga natin sa Panginoon, that we are a masterpiece, that we are fearfully and wonderfully made by God, that we are made by God for God, kung maalala lang natin itong mga katotohanan na ito, we would stop settling for less and giving away pieces of ourselves, just like this in these situations. So, yung moment na yun siguro yung babalikan ko na maybe pinaka-extreme na nagawa ko dun sa season na yun ng buhay ko. Kailan niyo po naisipan na, teka muna, parang need ko na baguhin yung buhay ko? Kailan niyo po na-realize po yun? That was a journey. It was a journey. It was not an instant. It was not an overnight thing. So, right from when I was 13 years old hanggang sa naging 22 years old ako, nung 22 ako, I encountered the Lord Jesus in a simple church service in Caloocan na talagang nag-strike sa puso ko. Alam kong kinausap ako ng Panginoon. I was in the right place at the right time. Narinig ko yung Panginoon and He spoke right into my situation and He allowed me to feel His love at that moment. Now, the Lord touched my heart when I was 22. The Lord really changed my heart, but yung behavior, it was hindi naging instant pero gradual. The Lord took me into a journey. And so, 22 years old, I accepted Jesus as my Lord and Savior. When I was 24, noong 2019, I started to volunteer. Doon ako talagang sabi ko, Lord, I want to be used by You. Gusto ko, Lord, maglingkod. Gusto ko na magamit yung buhay ko, na paglingkuran din yung mga tao so that they would also know that there's hope in You. Na hindi namin kailangan na mamuhay na nakagapos sa mga bagay, sa mga kasalanan na ganito, pero pinagbayaran mo na lahat. I want them to experience freedom as I am experiencing it, Lord. And so I decided to volunteer noong 2019. So nung naging volunteer na ako, doon ko naramdaman na the Lord really was convicting me. Kasi even though I was already in the church, kahit naglilingkod na ako sa simbahan, kahit volunteer na ako sa simbahan, I was still engaging in these things, in premarital sex and pornography, yung mga bagay na ganito. I was still engaging in these acts. So, the Lord began to convict my heart. Talagang naging ang Panginoon, naging firm ang Panginoon doon. Anak, don't settle for less. I have so much more in store for you. And so I decided to honor the Lord. Nung time na yon, I decided to fully give my life talaga sa Panginoon. And I decided to stop all these things that I was engaging in. Honor the Lord fully talaga sa buhay ko. But then, in those moments, so tinigil ko na yung mga sexual acts. Kasi I had a boyfriend at that time. Tinigil ko na yung lahat ng mga ganun, mga behaviors na ganun. But then I turned to porn. Yun yung time na talagang naging habitual yung panonood ko ng porn. Kasi akala ko video lang naman siya. Akala ko normal lang naman siya. Kasi hindi naman siya technically, di ba, doing the act. Ganun yung iniisip ko nung timeline. And then, sabi ko, parang there was still something wrong. Sabi ng Panginoon sa akin, you're still, hindi pa rin ito yung plano ng Panginoon sa buhay ko. And so, I stopped the act of porn. Hindi na ako nanonood ng adult entertainment videos. I stopped everything, pero still, I was really puzzled kasi
frustrated at frustrated pa din ako sa Panginoon kasi bakit nagsistay pa rin siya sa isipan ko? Hindi na nga ako nag-engage sa mga sexual sins na ganito. Wala na nga kahit anong, kahit anong extracurricular na ginagawa. Di ba? Wala na kahit ano, even these adult entertainment videos, wala na nga kahit ano. Pero yung mga imahe, yung mga thoughts, they're still in my mind. And I remember I was so frustrated with God kasi I could not look at somebody without having to envision them naked. Kapag may nakikita ako, parang naisip ko, ano kayang ganito, ano kayang eksena kapag ganito, ganito, ganyan. I cannot look at somebody, without having all of these thoughts. And I think that's the thing about porn. I think that's the thing about these adult entertainment videos is that it perverts the way that we see other people. Parang ang nangyayari, imbes na tinitingnan natin sila bilang ito ay mga taong nilikha ng Panginoon in accordance to His image. Pero ang nangyayari, nagiging object na lang sila para sa ating mga sariling satisfaction or desires. Kasi ganun yung nagagawa ng ganitong mga types of videos, is that hindi na natin natitingnan yung isang tao purely for who they are, kung ano yung ugali nila, kung gaano kaganda yung puso nila, kung ano yung maitutulong natin sa kanila, pero natitingnan natin sila in such a way na ginagamit na lang natin sila as merely material things and objects para sumaya tayo. Ganun yung nangyayari kapag engaged tayo sa mga ganitong types of videos. And it's also really purely demonic. Kasi talagang yung mga videos na ganito, it messes up our minds. And that's the thing about the enemy in our lives is that piniprevent niya tayo na ma-experience yung kalayaan na meron tayo sa Panginoon. Gusto niya na hindi tayo mamuhay ng malaya. Gusto niya na bound tayo na sa unang beses parang masaya pa siya. Ganun yun eh. Kapag nasa kasalanan ka, masaya naman talaga eh. Masaya ang kasalanan only after if it's no longer fun. Kapag nandun ka na, ikaw na lang mag-isa with all of these thoughts, with all of these consequences na nasa harapan mo dahil sa pag-engage sa mga bagay na ganito. It's no longer fun kapag ikaw na lang nandun and you're already in the middle of the mess, the brokenness. But thanks be to God, salamat sa Panginoon, even in our brokenness, kasi natutunan ko yun eh. Kahit ganun karume yung past ko, kahit ganun yung karume yung isipan ko, yung puso ko, but still the Lord embraced me. Niyakap ako ng Panginoon sa karumihan ko. Kahit ganun yung nangyari, even in my brokenness, even in my mess, ay ginawa ng Panginoon, He turned it all for glory. In my brokenness, He turned all of it into beauty. So ganun din yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So when I was in that season of my life, na tinigil ko lahat, but even nandun pa rin sa isipan ko yung I was still frustrated with God, kasi nanatili pa din yung mga mental images yung sa isipan ko. What made the difference is that I kept on pursuing Jesus. I kept on pursuing the Lord. Patuloy pa din ako na even if I was frustrated, but I was frustrated with God. Patuloy akong nag sa Panginoon, umiyak sa Panginoon na, Lord, I want to be set free. And I remember after having one of those nights ng pagbe-breakdown sa Panginoon, kasi gustong-gusto ko na talagang lumaya. Ayoko na magkaroon ng ganitong mga images sa isipan ko. Lord, the very next Sunday, remember, in one Sunday service, our pastor uttered the word deliverance. Sinabi niya yung salitang deliverance. And I remember telling myself, ano yun? Nakakain ba yun? Kasi hindi ko alam yung word the deliverance at first. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng word the deliverance. So, in prayer, I began to ask the Lord, ano ba yung deliverance, Lord? What is it? Kailangan ko ba ng deliverance sa buhay ko? May kailangan ba mangyari sa buhay ko? And in prayer, sabi ng Panginoon sa akin, confess it. Sabi niya, confess it. And so, I remember at that point na yung sinabi niya yung mga salitang confess it, sabi ko, Lord, kanino? Kanino ko i-confess lahat ng laman ng puso ko, lahat ng mga pinagdaanan ko, the places I've been to, the people I've been with, the things that I've done, kanino ko sasabihin ito? And I remember a part in scripture at that point, in James 5 where it says, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed.
And so, sabi ko, okay, I need to confess it. I need to bring it all into the light so that somebody can pray for me so that I could be delivered from all of these things. And so, the Lord gave me a name. Yung babaeng ito was a pastor's wife, and she prayed for me. She was an intercessor. She was a prayer warrior. And she prayed for me. And I'm telling you, ever since that day, I can really boldly say that hindi na ako nagkakaroon ng mga ganitong mga mental images in my mind. I can tell you honestly that I have been purely delivered from all of those things, from pornography, from all of these things na gumapo sa akin ng matagal na panahon. And it all started when I was completely just pursuing Jesus, just being in His presence and also being in a community na patuloy na nagsispeak life sa akin. Usually we have this mindset na itigil na lang yung behavior and that's it, okay na, hindi ka na maghihirap. No, kasi tinigil ko na nga pero nandun pa din sa isipan ko. But what made the difference is purity. Purity is your continual, ongoing, constant pursuit after Jesus, after the Lord. That's what made the difference. So you're not supposed to struggle. You're not supposed to get to that destination. There's no destination na natigilan mo lang and that's it. No, it's an ongoing pursuit. Lagi kang nakaniig, lagi kang tumatakbo sa presensya ng Panginoon. Let's set the record straight. Kasi usually kapag lagi ko ito naririnig lalo sa mga kabataan, Ate Dayan, buti ka pa, napagtagumpayan mo na itong mga bagay na to sa buhay mo. And siguro hindi ka na natitempt. And I wanna tell you right now, no, temptation is always there. Pero ang temptation, temptation is not necessarily sin. Kasi lahat tayo natitempt. But it's always your decision to give in to these sort of temptations. Kailangan mo din ma-identify yung mga trigger points mo. Kailangan mong malaman kung ano yung mga bagay na maaring nakakapag-lead sa'yo sa mga bagay na ganito. And just a personal conviction, kagaya sa akin, a personal conviction na binigay din ng Panginoon sa akin is for me to stop watching yung mga explicit videos kapag may mga nakikita sa mga reels, or whatsoever content on social media, or even movies, yung mga bagay na ganito, I try not to watch them. And of course, isa din sa mga personal conviction which many people think it's kind of weird or pero isa sa mga personal conviction ng Panginoon sa akin is to stop listening from worldly music, yung mga bagay na may mga lyrics na medyo explicit, yung mga kasi kagaya ng nasabi ko, ang mga babae hindi naman kailangan na makita talaga yung isang bagay para makita nila. Kaya even yung mga lyrics naiisip din, and even yung mga lyrics nai-envision din namin. So yung mga bagay na ganito na mga trigger points natin, kailangan, you have to steward over the deliverance na binigay ng Panginoon sa iyo. Kailangan mo talagang alagaan yung testimony mo, protektahan yung testimony mo, so that you will no longer fall into these temptations anymore. I remember in the Word of God, it says, flee from all sexual immorality. Takbuhan mo. Actually, ang sexual immorality, itong mga bagay na ganito, sexual sins, this is the only place where the Lord is asking us to run away from. Yung mga pagsubok sa buhay, trials, challenges, ito sinasabi ng Panginoon, endure it. Yung mga bagay na tiisin mo yung mga bagay nito kasi the Lord is able to bring out glory out of these challenges and trials in our lives. But when it comes to temptation, when it comes to sexual sins, ang sinasabi ng Panginoon, takbo. Run as fast as you can. Kasi alam ng Panginoon, hindi talaga natin kaya itong mga sexual sins na ito. So, ang usual kasi natin, baliktad ang ginagawa natin minsan eh. Ang pagsubok, tinatakbuhan. Di ba? Ang pagsubok, tinatakbuhan. Pero ang temptation, tinitiis. Kaya ko yan, Ate Dayan. Kaya ko yung mga videos na yan. Kaya kong panoorin lahat ng content. Kasi most of the time, we're so open-minded that our brains fall out. We think we can just, we can just ingest any content out there and would still be fine. No.
Of course not. Hindi lahat ng mga content makakabuti sa atin. Even the Word of God also says, you have the right to do anything, but not everything is beneficial. Yung sabi ni Apostle Paul. Pwede mo naman talagang gawin lahat ng bagay. Kumain ka ng lupa, kumain ka ng burak, pwede mo kainin yan. You can do anything, but not everything is beneficial. Hindi lahat ng bagay nakakatulong sa atin. So, hindi lahat ng content nakakatulong sa atin. So, yun. Ang pagsubok, tiisin, talagang i-endure natin. We get through the storm. Pero ang pagdating sa kasalanan na sexual sin, pagdating sa mga temptasyon, takbo kapatid. Final message ko para sa'yo na nanonood. And you might be thinking that, Ate Dayan, it's too late for me. Paano pag nandun na ako? Paano pag, Ate Dayan, paano pag nasuko na ang bataan? And I know, I get that kind of... I empathize with you. Alam ko yung nararamdaman mo. And you might be thinking, Ate Den, paano pag nakita na nila yung video ko? Paano pag nakita nila yung picture ko at pinagpipiestahan na nila? Paano, Ate Dayan, if I'm just 15 and I'm already pregnant? Paano, Ate Dayan, kapag nangyari na yung adultery? Paano pag lulong na ako sa pornography? Paano pag nandun na ako na parang tingin ko wala nang pag-asa na makalaya ako dito sa mga gawain na ganito. And I just want to share with you, there's a story in John 8 where it says that there was a woman caught in the act of adultery. Na dinala siya ng mga pariseo, dinala siya ng mga religious teachers in the town square. Pinresenta siya sa maraming mga tao. And since she was caught in the very act of adultery, siguro wala siyang saplot, no? Nakakahiya yung time na itong scene na ito. And I just wanna tell you, kasi yung sinabi ng Panginoon doon sa babae, even if she was caught in the very act, tapos na, nangyari na, nandoon na siya sa sitwasyon na yon. Pero kahit yung mga tao hinuhusgahan na siya, kahit yung mga tao, kasi ganun yung mga tao no? Usually, hinuhusgahan tayo base sa mga bagay na nagawa natin, hindi talaga kung sino tayo. And I just want to remind you that even if the world judges you, even if other people judges you, condemns you, but the love of the Lord upholds you. I want to remind you na in that moment, nung nandoon na yung babae, at kaharap niya ang ating Panginoong Jesus, sabi ng Panginoon sa kanya, I do not condemn you. Neither do I do not condemn you. So go and sin no more. Go and sin no more. And I want to tell you that the reason na sinasabi ng Panginoon sa atin, go and sin no more, na tayo ay niyayakap ng Panginoon sa ating karumihan, pero niyayakap din tayo ng Panginoon para linisin tayo so that we would go and sin no more, is God telling us that we can still be used by God. Pwede pa din nating lakaran. There is still a good future planned for you. Meron pa ding pangako ang Panginoon para sa iyo. And the only thing you need to do is just accept Jesus. The only thing you need to do is just open your heart. Open your heart, maging receptive lang ang ating mga puso kung ano yung nais ng Panginoon na gawin sa atin. Just be honest before the Lord, be open before Him, be humble before the Lord. Na Lord, ito yung mga bagay na ginagawa ko and I'm not proud of it, but I believe that you can do, na meron kang plano sa buhay ko and that you're able na ibangon ako sa aking pagkalugmok na ganito, sa aking karumihan, pwede mo akong linisin, and that you have a good future for me. And I believe that the best is still to come for those who are in Christ Jesus. Walang kasalanan ng malaki sa ating Panginoon. God's love is bigger than your sin. So, come to Jesus. Ilagay natin yung ating mga puso pag-asa sa ating Panginoon. There's so much more that the Lord wants to do in your life. You just have to open yourself up to Him and be open to His leading. Siguro ang masasabi ko din, practical tips para sa mga dumadaan sa mga ganitong sitwasyon ay plant yourself in a church.
Plant yourself in a church. Surround yourself with people na alam ang salita ng Panginoon and will speak life over you. At papaalalahanan ka na mayroon pang pag-asa sa katulad mo at sa katulad ko. Lahat tayo ay makasalanan pero salamat sa Panginoon na bumaba siya para sa atin so that we can all redeem from all our sins and we can have not just life here on earth but eternal life. So yun lang. God bless you. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!